Binibigyan ako ng girlfriend ko ng 200,000 yuan bawat buwan. Bilang kapalit, mahigpit akong nananatili sa papel ko araw-araw. Hindi ko kailanman check ang cellphone niya. Hindi ako kailanman uma-absent. At hindi ko kailanman tinatanong kung nasaan siya. Gabi na nang makita ko ang text niya. Babe, nasa ospital ako. Habang hawak ang isang candy, bigla akong natigilan, iniisip na agad ang magiging sitwasyon ko sa hinaharap. Baka dapat pumunta na lang ako sa ospital para alagaan ang kuya mo. Papangakuan kong pakakainin siya ng mabuti at aalagaan ng maayos. Noong gabing iyon, kawawa ako, papunta na sana para magturo sa isang pasaway na bata. Hoy, ikaw na nakabike. Tama, ikaw, lumapit ka rito. Kinamot ko ang ulo ko. Sino ba ang babaeng ito? Aagawan ba ako nito o ano? 8.5 yuan na lang ang laman ng account ko. Tapos, sa sumunod na sandali, inihagis niya sa akin ang isang itim na card. Maging boyfriend kita. Bibigyan kita ng 200,000 bawat buwan. Tama o hindi? Tulala talaga ako. Nang makitang wala akong reaksyon, inulit niya. Maging boyfriend kita. Bibigyan kita ng 200,000 bawat buwan. Huling tanong ko na ito, tama o hindi? Mukhang kayang bilhin ng 200,000 ang natitira kong buhay. Pero ano nga ba ang dignidad? Makakain ba iyon? Sa ngayon, pera lang ang nakikita ko. 200,000 na libre. Agad kong iniabot ang kamay ko at kinuha ang biglaang biyayang ito. Umiti ako ng buong pagsuyo sa kanya. Babe, ang galing mo. At hinila niya ako sa mga bisig niya saka sinabi sa ex niya, nakita mo iyon? Walang halaga sa akin ang 200,000. Pero mas gugustuhin ko pang ipakain iyon sa aso kaysa ibigay sa iyo. Dahil hindi mo iyon karapat-dapat. Natigilan ako sandali. Nang pag-isipan ko iyon, binigyan na niya ako ng 200,000. Hindi man lang ba niya ako kayang tawaging mabuting lalaki? Patuloy pa ring nagyayabang ang lalaking kaharap ko. Kiete, sino ang niloloko mo gamit ang walang kwentang bank card na iyan? Bigla kong naisip ang isang bagay. Sandali, hindi ito ang oras para manood lang ng palabas. Paano kung walang laman ang card na ito? Kung ganoon, walang silbi ang pagtawag ko sa kanya ng babe. Buksan mo ang payment code mo. Inilabas ng babae ang cellphone niya. Lihim akong napangiti. Ang bait naman ng lalaking ito. Kung hindi dahil sa lalaking ito. Sandaling pagdududa. Imposibleng ipapasa ng sponsor ko ang pera agad-agad. Bro, sobrang laki ng utang na loob ko sa iyo. Kalahati ng credit sa iyo. Sa sumunod na segundo, may lumabas na text. 200,000 yuan ang naideposito sa account mo. Nakita mo iyon? Biglang namutla ang mukha ng lalaki. Tandaan mo, ako ang nakipaghiwalay sa iyo. Cool na tumalikod siya para umalis. Pero bigla siyang lumingon. Bakit nakatayo ka lang dyan na parang tanga? Bilisan mo at sumunod ka sa akin. Sandali, kasama rin pala ako rito. May 200,000 dolyar na nakatingga sa account ko. Kalimutan na ang basta pagsunod sa kanya. Sabihin man niyang maghugas ako ng buhok nang nakabaligtad ngayon din, gagawin ko rin. Di nagtagal, sinundan ko ang babae papunta sa isang mamahaling kotse. Saan ka pupunta? Hatid na kita. Hinihingal kong sinabi, hindi na kailangan, babalik ako sa dorm. Tumango siya, naintindihan niya. Sige, hindi na kita ihatid. May 400,000 dolyar sa card, dagdag pa ang 200,000 dolyar na kakalipat ko lang. Magiging boyfriend kita sa susunod na 3 buwan. May problema ka ba roon? Mahigpit kong hinawakan ang 2 card. Sobrang saya ko. Wala naman, babe. 600,000 dolyar sa loob ng 3 buwan. 200,000 dolyar kada buwan iyon. Halos 7,000 dolyar kada araw. Basta tuloy-tuloy ang pera. Gagawin ko ito ng 1 buong taon. Idagdag mo ako sa chat. CJ. At panatilihin mong profesional ang asal mo. Sige, iyon lang muna. Magmi-message ako sa iyo kung may kailangan. At umalis na siya. Lumakad siya palayo nang hindi lumilingon habang nakatayo lang ako roon tulala. Simula pagkabata, kahit minsan hindi ako nanalo ng kahit ano mula sa takip ng inumin, lalo nang hindi ng ganitong swerte na bigla na lang tumama sa akin na parang nahulog na ladrilyo. Nangyayari ba talaga ito sa akin? Nanaginip ba ako? Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, tunay na sulit mabuhay. Masayang tumakbo ako pabalik sa dorm. Kalimutan na ang pasaway na bata. Kalimutan na ang mga problema sa Math Olympiad. Tigilan ko na. Ngayon din. Sandali, may mali. Sobra itong kahinahinala. 10 sa 10 antas ng mali.
Sino ba ang basta na lang makakakuha ng 600,000 yuan ng libre? Sandali, hindi niya nga pala ibinigay sa akin ang password. Tingnan ko nga ang social media niya. O kaya, mangalap muna ako ng impormasyon bago gumawa ng anumang padalos-dalos. Kalmado lang ako. Tatanungin ko na lang siya, iyon lang. Lumipas ang kalahating oras. Isang buong kalahating oras. Nagbago ba ang isip niya? Sa dami ng iniisip ko, ano ba? Password ng bank card, hindi mo pa ibinigay sa akin. Lumipas pa ang 1.5 oras. Para bang nagbabasag siya ng yelo sa Antarctica gamit ang kamay. Isang simpleng sagot, kalahating siglo bago dumating. Pagkatapos, tumunog ang malinaw na notification. 001223. Nakuha ko na. Password para sa 400,000. Sa wakas, akin na. Mabuhay ang sponsor ko. Pagkatapos mismo niyang magpadala ng voice message. Birthday ko, tandaan mong mabuti. Tatanungin kita tungkol dito minsan. Sige, itatago ko iyon sa alaala ko habang buhay. Hindi ko iyon kailanman makakalimutan. Sa sandaling makuha ko ang password, dumiretso ako sa bangko. Totoong 400,000 nga. Bawat sentimo nito, dagdag pa ang 200,000 dolyar na inilipat kanina. 600,000 lahat-lahat, mahirap lunukin ang ganitong karaming libreng pera, pero nilulunok ko ang bawat kagat. Maligo muna, saka matulog. Siguradong magiging ginto ang pagsikat ng araw bukas. Sa panaginip ko, naiisip ko na agad ang buhay na parang tubig kung gumastos, lilipat sa 1 bilyong halaga na mansyon, at bibili ng mga mamahaling gamit hanggang mangalay ang mga braso ko. Hindi nagtagal ang magandang panaginip bago ito mabasag. Mas malupit na realidad ang sumalubong sa akin, walang tigil sa pagring ang cellphone sa tabi ng kama ko. Sino naman ang tumatawag ng ganitong kaaga? Ang bilyong halaga kong mansyon, ang mamahalin kong kotse, lahat nawala, ganoon na lang. Inis kong sinagot ang telepono. Hello? Sino ang natutulog na? Napasinghal ako nang hindi nag-iisip, syempre. Pinaparinggan mo ba ako? Noon ko lang na-realize, naku, sponsor ko pala, si Babe. Hindi kita pinaparinggan. Pero halatang galit siya. Bakit hindi ka nagsabi ng good night bago ka nakatulog? Balak ko naman, pero aksidente akong nakatulog. Alam mong boyfriend kita, di ba? Agad kong ipinangako ang katapatan ko. Alam ko. Simula ngayon, anumang trato na natatanggap ng ibang girlfriend, kailangan ko rin. At kung anuman ang hindi nila natatanggap, gusto ko rin iyon. Kung hindi, huwag kang umasa na i-renew kita. Teka. Gets ko. Mag-ingat ka na mula ngayon. Linawin muna natin ang isang bagay. Ibinebenta ko ang kakayahan ko, hindi ang katawan ko. Kahit gusto mong ibenta iyon, hindi ko tatanggapin. Ayos lang. Hindi naman gagawa ng ganoon ang sponsor ko. Bukas, pagpunta ko para sa morning class, gusto kitang makita at gusto kong may naghihintay na almusal. Ipapadala ko sa iyo mamaya ang dorm number at phone number ko. Sige, baby. Babalik na ako sa pagtulog. Good night, baby. Teka. Matulog ka na. Teka. Kinabukasan, eksaktong oras akong dumating sa dorm building niya, dala ang almusal. Di nagtagal, may isang dalagang lumabas na may pambihirang dating. Agad kong iniabot ang almusal. Good morning, baby. Natigilan ang babae nang marinig ang tawag ko. Aba, tingnan mo nga naman. Kailan pa nagka-boyfriend si Chlo? Hindi ba junior natin ito? Kailan kayong naging magkasintahan? Senior Vivian. Naku, mali ito. Maling tao ang napuntahan ko. Pagkatapos, may boses na nanggaling sa likuran ko. Pasensya na, hindi pa lubusang gising ang boyfriend ko. Maling tao ang napuntahan niya. Mapaglaro niyang tinapik ang balikat ko, kunwari ay natatawa. Nandito ang baby mo, boyfriend. Kinabahan akong lumunok. Anong gagawin ko? Unang araw pa lang, pumalpak na ako. Pagkatapos, humarap siya sa akin at nagtanong, kamukha ko ba siya? Nang makita niyang nanatili akong tahimik, humarap siya at mumiti sa akin. Pero dahil sa mapang-utos niyang aura, agad akong kinabahan. Hindi, kahit kaunti. Kung ganoon, paano mo ako napagkamalan? Kalahating oras akong nakatayo sa tabi mo, tapos tumakbo ka palayo habang tinatawag na babe ang ibang tao. Kalahating oras? Hindi man lang kita nakitang lumabas. Hindi nga ako nagstay over kagabi. Nagmamadali akong bumalik para sa iyo. Sino bang mag-aakalang kalahating oras akong nakatayo rito? Tapos hindi man lang ako nakilala ng sarili kong boyfriend. At tinawag pang babe ang ibang tao sa harap ko.
Kulang ba ang binibigay ko sa iyo? Sapat na. Sobra-sobra pa. Tatandaan ko ang mukha mo ng husto pagbalik natin. Hindi na kita kailanman mapagkakamalan sa iba. Napatawa siya ng mahina. Hindi ba dapat ikaw ang malamig at aloof na junior? Bakit ang bait at ang kulit mo kapag kasama ako? Nagpapakagufay ka na ngayon, ha? Basta gusto mo, babe, susundan ko ang kahit anong landas na gusto mo. Dahil maganda ang service attitude mo, pagbibigyan kita ngayon. May klase ka ngayong umaga? Salamat, boss. Wala akong klase ngayong umaga. Boss? Biglang dumilim ang mukha niya nang marinig ang salitang iyon. Maling tawag, babe. Kung libre ka, sumama ka sa akin sa morning class. Kapag tinawag mong babe ang iba, ibabawas ko sa sahod mo. Gets ko. Nag-jogging ako para maabutan siya. Di nagtagal, sabay kaming pumasok sa classroom. Hindi ko gusto ang isang ito. Ikaw na ang umubos. Gusto ko ng soft dumplings. Bumili ka pa sa susunod. Gets ko. Agad akong naglabas ng maliit na notebook at isinulat iyon. Then, tuloy mo lang. Na-curious siya, yumuko at natigilan nang makita ang isinulat ko. Pagkatapos, bigla siyang tumawa. Bakit ang cute mo? Nandito ba si Chloe ngayon? Professor, nandito po ako. Ngayon ko lang nalaman ang pangalan niya, Chloe. Mas mabuting isulat ko agad iyon. Sa wakas, nakilala ko na ang totoong tao. Napakabihirang pagkakataon nito. Di nagtagal, nagsimula ang klase, pero hindi nagtagal bago siya nakatulog sa tabi ko. Nang makita ko iyon, lalo akong nagsikap at isinulat ang bawat salita ng lecture. Nang tumunog ang bell, nagising si Chloe at nakangiting nagtanong, boyfriend, ano ang pangalan mo? Ethan. CJ. Tinapik niya ang ulo ko. Umupo ka rito at maghintay sandali. Pupunta ako sa banyo. Hoy! Isang kamao ang bumagsak mismo sa harap ko. Hoy, ka-department mo si Chloe. Hindi ba siya rin ang lalaking kagabi? Galit na galit siya, matalim na nakatingin sa akin nang hindi kumukurap. Talaga bang nakikipag-date ka na ngayon kay Chloe? Tama. Hindi ko nga siya kilala. Dahil lang binigyan kanya ng card, naging kayo na. Tama. Kumurap ako sa kanya. Wala ka ba talagang standards? Tumayo siya at sinigawan ako. Isusuko mo ang dignidad mo para sa isang card. Gusto mo bang marinig kung ano talaga ang sinasabi mo ngayon? Itatapon ko ba ang card para lang sa dignidad? Bro, sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Malikot siya kapag kayong dalawa lang. Sa sobrang galit, sinuntok ko siya para turuan ng leksyon. Huwag mo siyang siraan ng ganoon. Kalmado kong sinabi, bro, sinasabi ko rin ito para sa ikabubuti mo. Pinagpag ko ang mga kamay ko. Huwag mo nang siraan ulit ang girlfriend ko, salamat. Hindi makapaniwalang nakatitig sa akin ang lalaki. Sino ba sa tingin mo ang sarili mo? Isa lang akong masipag na empleyado, syempre. Tiningnan ko siya ng may pangmamaliit. Huwag na huwag mong iisipin na aagawin ang trabaho ko. Ang pagputol sa kabuhayan ng isang tao ay parang pagpatay sa mga magulang niya. Mag-ingat ka dahil hindi pa tapos ito sa pagitan natin. Sino ba ang gustong umagaw ng trabaho mo? Nang marinig ko ang boses niya, agad akong nagpanggap na kawawa at umatras ng ilang hakbang. Mahina akong bumulong. Ayos lang, ginang ko. Diretsong lumapit si Chloe sa mga lalaki. Matalim siyang nagtanong. Anong kailangan mo sa boyfriend ko? Pagkatapos, napansin niyang nasugatan ang kamay ko at agad na kumunot ang noo niya. Sinuntok mo ba siya? Agad akong nagpaliwanag. Hindi, sinubukan niya akong suntukin. Iniwasan ko iyon tapos aksidente siyang natumba. Habang nagsasalita, hinawakan ko ang kamay niya. Ayos lang, babe. Huwag mo siyang pag-initan. Kahit sinabi niyang wala akong dignidad at standards, sigurado akong hindi niya naman talaga iyon ibig sabihin. Malamig na suminghal si Chloe. Ngayon ka pa nagsiselos? Humarap siya at niyakap ako para aliwin. Ayan, babe. Huwag mo na siyang pansinin. Mamimili tayo ng bongga mamaya. Babawi talaga ako sa iyo. Salamat, babe. Ikaw talaga ang best, babe. Nang makita iyon, tinakpan ng lalaki ang ilong niya at mabilis na umatras. Nakakadiri kayong dalawa. Nang makaalis siya, binitawan ako ni Chloe. Sige na, tigilan na natin ang pag-arte. Talagang marunong kang magpakitang gilas, bata. Iyon na ang pinakamaliit na magagawa ko para ipagtanggol ang boss ko, syempre. Nga pala, babe, ano ang ginawa niya para magalit ka? Walang magawa, napabuntong hininga si Chloe. Ano pa ba?
Nakahanap siya ng mayamang babaeng nasa edad 40 o 50 at niloko ako. Natigilan ako. Sandali, napakaganda mo. Bakit siya maghahanap ng nasa 40 o 50? Napasinghal si Chloe, halatang nairita. Nakakagalit, dapat bulag siya. Hindi pa siya kailanman nakipag-date bago niya ako niligawan ng ilang buwan at naisip kong bakit hindi subukan. Isang buwan kaming nag-date tapos sinabi niyang malapit na ang birthday niya. Wala lang daw iyon pero nagpahiwatig siyang bilhan ko siya ng limited edition na sapatos. Naisip kong masyadong mura iyon para ibigay sa kanya, kaya sa halip umorder ako ng kotse bilang sorpresa. Noong mismong birthday niya, bigla na lang siyang nawala. Kalaunan, may nakakita sa kanya na magkaakbay kasama ang isang babaeng nasa edad 40 o 50. Pagbalik niya, paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw ko raw siyang bigyan ng mga bagay na gusto niya, samantalang maraming ibang babae naman ang nagbibigay. Sinabi pa niya sa akin, kung wala kang kakayahan, huwag ka nang makipag-date, sinasayang mo lang ang oras ko. Sobrang nagalit ako roon. Sabihin mo na ang kahit ano tungkol sa akin, pero huwag mong sabihing wala akong kakayahan. Pagkarinig ko sa buong kwento, napagtanto kong siya pala ang totoong freeloader dito. Napabuntong hininga si Chloe. Sayang ang una kong pag-ibig. Ayos lang, babe, nandito pa naman ako. Bibigyan kita ng buong karanasan bilang napakahalagang tao sa isang relasyon. Ngumiti si Chloe. Galingan mo. Pasayahin mo ako. At hindi magiging problema ang pag-renew ng isa o higit pang taon. Sa mga sumunod na linggo, kapag wala akong klase, ako ang pinakadedikadong napakahalagang tao, custom companion boyfriend sa campus. Kailangan kong tumakbo na parang nasa 100 metrong takbuhan para lang makabalik sa sarili kong department para sa klase. At isang araw, biglang may librong lumitaw sa harap ko. Hi, pwede ba akong umupo rito? Siya ang senior mula sa pagkakamali noong umagang iyon. Sige, pasensya na roon, Vivian. Noong umagang iyon, napagkamalan kitang iba, hindi ko naman talaga sinasadya. Ngumiti si Vivian. Ayos lang, hindi naman iyon ang dahilan kung bakit kita hinanap. Nagkataon lang na libre ako ngayon, kaya naisip kong umupo sa klase ninyo para makapag-review ng kaunti, kahit na. Tumigil siya. Bakit mo mapagkakamalan ang sarili mong girlfriend sa ibang tao? Online relationship ba kayo? Hindi. Love at first sight kami. Parang itinadhana talaga kaming dalawa. Kaya mabilis kaming naging magkarelasyon. Kinamot ko ang ilong ko. Matagal na rin kasi mula nang huli ko siyang makita. At pagkatapos ng isang gabing tulog, hindi ko lang siya agad nakilala. Tumango si Vivian na intindihan na niya. Ah, ganoon pala, sayang naman. Kung ako ang una mong nakita, baka mukha ko ang minahal mo sa unang tingin. Ha? Agad akong natigilan. Ano ba itong nangyayari? Relax, inaasar lang kita. Pero naaalala kong hindi ka naman dating nakikipag-date kahit kanino. Narinig kong may ilang kaklase akong nagtapat sa iyo. At tinanggihan mo silang lahat. Akala ko, nakatuon ka lang sa pag-aaral, pero lumalabas na hindi mo lang talaga nakilala ang taong sapat ang gusto mo. Tama, haha. Pero nagtataka ako kung bakit ganito karami ang alam mo tungkol sa akin. Vivian, alam mo ba kung paano sagutan ang problemang ito? Sa totoo lang, ginagamit dito ang algorithm na tinalakay natin kanina. Isaksak mo rito ang formula ng pabaligtad. Di nagtagal, lumipas ang buong hapon ng ganoon. Biglang may boses na umalingaw-ngaw, babe, napagkamalan mo na naman ang girlfriend mo sa ibang tao. Unang nagsalita si Vivian. Hindi, tinutulungan ko lang siyang sagutan ang problema. Kumunot ang noo ni Chloe. Ganoon ba? Well, babe, sa susunod, makinig ka na lang. Dinalhan kita ng tanghalian. Agad kong naramdaman na may namumuong labanan at mabilis kong inayos ang mga libro ko. Bahagya akong yumuko kay Vivian. Salamat sa araw na ito. Aalis na ako, Vivian. Umiti siya bilang tugon. Kita tayo sa susunod. Habang naglalakad, maingat kong sinabi, ang sweet mo naman. Talagang dinalhan mo pa ako ng tanghalian. Malamig lang siyang sumulyap sa akin. Teka, hindi ako natinag at nagtanong ulit. Kumain ka na ba? Masarap ba? Malamig ulit ang sagot niya. Teka, hindi ako mapakali sa loob. Siguradong galit siya. Mas mabuting tumahimik na lang ako. Habang mas nagsasalita ako, lalo lang nagiging mali. Mas kaunting salita, mas kaunting posibilidad na mabawasan ang sahod ko. Pero hindi pwedeng magpatuloy ito, kailangan kong mag-isip ng paraan. Inilabas ko ang cellphone ko at nag-search, paano suyuin ang nagsiselos na girlfriend. Sabi sa isang sagot, ipaliwanag ng malinaw sa girlfriend mo. Hindi mapapalitan ang lugar niya sa puso mo.
Pagkatapos, magkusa kang magpakita ng higit na pag-aalaga at gumawa ng bagay na magpapasaya sa kanya. Nang mapansing na pag-iwanan ako, huminto si Chloe sa paglalakad. Ano ang palihim mong tinitingnan? Natigilan ako sandali tapos mabilis kong itinago ang cellphone ko. Wala. Kumunot ang noo ni Chloe, halatang hindi siya naniniwala. Hindi pwedeng magpatuloy ito ng ganito. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Tumingin ako sa kanya ng taimtim. Nagkataon lang na nakasalubong ko si Vivian. Hindi naman kami ganoon kalapit. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi mapapalitan ang lugar mo sa puso ko. Dahil doon, bahagyang nawala ang kunot sa noo ni Chloe. Paano naman ang cellphone mo? Ano ang itinatago mo? Mukhang hindi ko na ito maitatago. Iniabot ko sa kanya ang cellphone ko. Kunwaring walang pakialam, sinabi ni Chloe. Alam mo palang nagsiselos ako. Tama, halata naman. Mahirap hindi mapansin. Nang pag-isipan iyon ni Chloe, muli siyang nainis. Boyfriend na kita, pero sumasabay ka pa rin sa klase niya at sinasabihan mo pa siyang kita tayo sa susunod. Talagang nakakainis iyon. Agad kong pinalambot ang tono ko, yumuko na parang batang nahuling may ginawang mali. Binigyan ba kita ng card para lokohin na naman ako? Pinagdikit ko ang mga palad ko. Inaamin kong mali ako. Biglang naging interesado si Chloe. Tapos ano? Nalito ako. Hindi ba yun ang sinabi kanina? Gumawa ng bagay na magpapasaya sa akin. Walang problema, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong gawin ko. Tinapik ko ang dibdib ko. Basta masaya ka, kahit basagin ko pa ang bato sa dibdib ko sa harap ng lahat, gagawin ko. Mahalaga pa rin ang mapanatili ang trabahong ito. Kung ganoon, buksan mo ang kamera mo. Kinuha niya ang cellphone ko at pinahinto ang isang dumaraang kaklase para kunan kami ng litrato. Habang nagpapakuha kami ng litrato, sumandal siya sa akin at maliwanag ng umiti. Tinitingnan ko ang mga litrato, hindi ko mapigilang umiti. Ipopost ko na ba sa social media para maging official? Nagtaas ng kilay si Chloe. Magandang galaw. Sakto namang kumulo ng nakakahiya ang tiyan ko. Huwag muna tayong magmadali. Kumain muna tayo ng tanghalian. Kanina pa kumukulo ang tiyan mo. Kapag nagpatuloy pa iyan, magiging bastos na. Kinamot ko ang ulo ko. Pasensya na. Talagang wala akong kontrol doon. Pagkatapos kumuha ng pagkain, dumiretso ako pabalik sa dorm. Kakain. Walang mas mahalaga kaysa asikasuhin ang aftercare service. Agad akong gumawa ng social media post na may caption na, girlfriend ko. Pagkatapos lang ng lahat ng iyon ako nagsimulang kumain ng mabilis. Sunod-sunod na lumitaw ang mga notification, lahat nagtatanong kung kailan ako nagka-girlfriend. Lihim akong nagmamalaki. Sige, magselos kayo. Pero mukhang wala siyang pinopost. Siguro normal lang iyon. Pabirong sinabi ko sa sarili ko, empleyado lang naman ako. Paano ko aasahang gagawin iyon ng boss ko? Binuksan ko sa cellphone ko ang isang relationship guide. Matapos ang mga nangyari ngayon, napagtanto kong halos wala talaga akong alam tungkol sa relasyon. Tahimik kong pinagdesisyunang mag-aral ng mabuti para makahabol. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng dorm. Ethan, loko ka talaga. Nagka-girlfriend ka na, tapos sa social media post mo pa namin nalaman? Nagulat ako at nautal na sumagot. Well, tama na ang mga dahilan. Mahigpit akong hinawakan ng isang roommate at sunod-sunod na nagtanong. Sino ang unang nanligaw? Paano nangyari? Naghawak na ba kayo ng kamay? Naghalikan na ba kayo? Sabihin mo lahat. Ngayon na. Napabuntong hininga ako nang walang magawa. Well, kailangan magsimula ang kwentong ito sa simula. Noong unang panahon, may isang bundok at sa bundok na iyon ay may isang templo. Pagkarinig sa lahat, kapwa sila natigilan sa kaparehong napanganga. 200,000 kada buwan, hindi ba scam iyon? Seryosong nagtanong si Brody, pumirma ka ba ng kontrata? Binigyan niya ako ng card. Wala akong pinirmahang kontrata. Napadaing si Brody sa inis. Tanga ka, pwede niyang bawiin ang perang ito kahit kailan. Bigla siyang tumalikod at mabilis na lumabas ng pinto. Sandali, tatanungin ko ang girlfriend ko. Nag-aaral siya ng abogasya. Papagawan ko siya ng kontrata para sa iyo. Nagpalitan kami ni Marcus ng litong tingin. Bigla siyang lumuhod. Huwag dyan, bro. Straight ako. At sa tono ni Switch, napaiyak siya. Nakikiusap ako sa iyo, bro, magsulat ka ng libro tungkol dito. Paano mo nagawa ito? Di nagtagal, bumalik si Brody. Ipapaprint natin ang kontrata mamaya. Kailangan niya iyong pirmahan.
Pero iniisip ni Marcos na hindi naman talaga babawiin ni Chloe ang pera. Nagpatuloy si Marcos. Kaklase ng girlfriend ko si Chloe. Sobrang yaman talaga ng pamilya niya. Ilang beses na rin namin siyang nakasalubong noong nagde-date kami. Hindi man lang ako natinag sa mga sinabi niya. Siyempre, alam kong mayaman ang pamilya niya. Nakita ko na ang kotse niya. Pero ayaw pa ring sumuko ni Brody. Sandali, 200,000 ang pinag-uusapan natin. Kailangan nating mag-ingat dito. Halika na, pumunta tayo ngayon at magpagawa ng kontrata. Ipaprint na natin. Pinag-isipan ko iyon. May punto si Brody. Kung magbago ang isip niya, wala akong mapapala. Di nagtagal, nakarating kami sa print shop. Na-print na ang kontrata. Ang susunod na hakbang, humanap ng oras para pag-usapan ito kay Chloe. Tiningnan ni Marcos ang lumakong backpack at nagreklamo. Sandali, kumikita ka na ngayon ng 200,000 kada buwan. Pero ang lifestyle mo, nakaasa pa rin sa mga siyam na may libreng shipping. Sumabat din si Brody. Seryoso. Bukas, bibigyan ka namin ng maayos na damit. Hinawakan ko ang backpack ko. Hindi ko yata talaga kailangan iyon. Mga estudyante lang naman tayong lahat. Basta kasya ang mga libro, sapat na iyon. Pero tumago sa akin ang sinabi ni Marcos. Mayayamang tagapagmana ang lahat ng kaibigan ni Chloe. Kahit para sa imahe niya na lang. Kailangan maayos ang pananamit mo. May punto siya. Kinabukasan, sumakay kami ng taxi papunta sa pinakamalaking mall sa bayan. Matapos ang matinding shopping spree, naghanda na kaming umuwi. Biglang nagulat si Marcos nang may makita sa unahan. Ethan, hindi ba iyon? Bakit may lalaking kasama si Chloe? Kaka-official lang nila, tapos may iba na siyang kasamang mamili. Kumunot ang noo ni Brody. Siya nga. Halika, turuan natin siya ng leksyon. May alam akong eskinita na walang kamera. Mabilis akong nagsuot ng cap at salamin. Mahina kong sinabi, bilisan natin, umalis tayo bago ako makita ni Chloe. Hinila ko agad sila papasok sa isang malapit na tindahan. Hindi niya ako nakita, di ba? Nang makita akong kumikilos na parang magnanakaw na nahuli, hinila ako ni Marcos palabas. Hindi ko talaga maintindihan. Kaninong kasalanan ba talaga ito? Mas mabilis ka pa tumakbo kaysa sa kanya. Agad kong hinawakan ang braso niya. Siyempre, mali para sa kanya na may kasamang ibang lalaki. Kung malaman niyang alam kong may kasama siyang iba, paano kung mapahiya siya at makipaghiwalay sa akin? Kung ganoon, kailangan mong bayaran ako ng 200,000. Sa wakas, naintindihan ni Brody. Pasensya na. Minaliit ko ang diskarte mo. Maayos ang galaw na ito. Kailangan kong aminin iyon. Matapos makumpirmang walang tao sa labas, ayos na, tara na. Dinala namin ang mga shopping bag pabalik sa dorm. Kakaupo ko pa lang nang may lumitaw na mensahe. Chloe, paano mo nalaman na lumabas ako ngayon? Agad akong sumagot, hindi ko alam. Pagkalipas ng ilang araw, naghihintay si Chloe sa ibaba. Nagjogging ako palabas ng dorm. Good morning, baby. Nagliwanag ang mga mata ni Chloe. Baguhin mo ang style mo. Bigla akong lumapit. Gwapo. Tinalikuran niya ang mukha niya. Tama. Basta gusto mo. Sakto namang tumunog ang cellphone niya. Sumulyap siya sa akin, saka sumagot. Ano iyon? Boses ng isang lalaki ang narinig ko. Chloe, babe. Bigla akong ninerbiyos na parang may kaharap na banta. Karibal. Aakyat ako para kumuha ng isang bagay. Kayong dalawa na muna ang mag-usap. Tumakbo ako palayo, kinuha ang kontrata sa bag ko, at mabilis na hinabol si Chloe. Babe, nandito na ako. Sa buong sumunod na klase, balisa ako, hindi alam kung paano ko ilalabas ang tungkol sa kontrata. Bakit ka panay ang galaw? Hindi pa ako sanay sa bagong damit. Biglang lumapit si Chloe. May isang lalaki kaninang tumawag sa akin. Hindi ka ba nagsiselos? O isa lang ba akong walang pusong walking ATM para sa iyo? Natigilan ako. Sa totoo lang, hindi talaga ako nagsiselos. Dahil sa 200,000 na ito, kaya kong palampasin kahit isang buong disyerto. Pero dapat nagsiselos ang mga magkasintahan, di ba? Dahil sa naisip kong iyon, nagsimula akong umarte ng madrama. Siyempre, nagsiselos ako. Kung ganoon, ipakita mong nagsiselos ka. Ikaw na masamang babae, paano mo ito nagawa? Mahal na mahal kita. Lumabas ka para mamili kasama ang ibang lalaki, tapos nakikipag-usap ka pa sa telepono sa harap ko. Sakto namang inilabas ko ang kontrata. Tama na iyon, babe. Bilang parusa, kailangan mong pirmahan ang kontratang ito.
Iba ka talaga, Ethan. Walang pag-aalinlangang pinirmahan ni Chlo ang pangalan niya. Pero mabilis na lumipas ang 3 araw. 3 buong araw na hindi siya sumasagot sa mga mensahe ko. Hindi na rin ako pinapayagan ni Chlo na sumama sa morning class. Hindi ito ugali ng girlfriend. Galit ito. Malinaw na unilateral. Suspension ng walang bayad. Gasgas na ang mga rosas. Ang hugis pusong kandila naman, sobrang awkward na baka mapasuka ang buong apartment sa hiya. At magsulat ng apology letter. Hindi naman siya dati kong guro sa elementary school. Sakto namang wala na talaga akong maisip, nagpadala si Chlo ng lokasyon. Nalito ako. Bakit dito tayo magkikita? May nagtanong, boyfriend ka ba ni Chlo? Pasok ka, lasing si Chlo. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Masigla at maingay ang loob ng silid. Nang makita ako ng mga kaibigan niya, sumigaw sila, nandito si Chlo. Bakit ang dami niyang iniinom? Agad nila akong binumbahan ng mga tanong. Nag-away ba kayo ni Chlo? Ilang araw na siyang tuloy-tuloy na umiinom. Buti at sa wakas dumating ka na. Aliwin mo siya, bilis. Tama, bata, gustong-gusto ka talaga ni Chlo, base sa kung gaano siya kaseryoso sa iyo. Huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Medyo nataranta ako. Seryoso. Ilang araw nang umiinom. Hindi ba talaga ito tungkol sa panloloko sa kanya ng ex niya? Yumuko ako at mahinahong nagtanong. Chlo, ayos ka lang ba? Kumapit siya sa akin. Chlo, hindi ba ilang araw lang ang nakalipas, tinatawag mo akong bebe? Umaliwalas ang silid sa malambot na ilaw habang nagsimulang mang-asar ang mga kaibigan niya. Aba, ang sweet. Halos hindi na siya makapagsalita ng maayos. Namula si Chlo sa hiya. Tama na nga kayo. Sinabi niya iyon, saka hindi matatag na tumayo. Agad ko siyang sinalo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang nakikita ko siya sa ganitong antok na kalagayan. Chlo, ihahatid na kita pa uwi. Nang makilala niya ako, tumango si Chlo ng may ginhawa. Pagkatapos, biglang bumagsak paatras ang buong katawan niya, kaya sinalo ko siya sa mga bisig ko at binuhat palayo roon. Habang pauwi, tinitingnan ko si Chlo sa mga bisig ko. Napakagaan niya, may bahagyang amoy ng alak at rosas na nananatili sa kanya. Maingat kong inayos ang kwelyo ko para hindi siya magising. Di nagtagal, nakarating kami sa pintuan ng bahay niya. Tinulungan ko siyang makatayo at mahina akong nagtanong, may tao ba sa bahay? Yumeling si Chlo. Wala. Medyo nag-alala ako. Paano kung matumba siya kapag mag-isa siya sa bahay? Hindi kaligtasan muna. Mas mabuting maipasok ko siya. Binuksan ko ang pinto at tinulungan siyang pumasok sa sala. Nang makita ko siyang ganito, Chlo, ihatid na kita sa kwarto mo. Pero tumutol siya. Hindi na kailangan, ayos na ang sofa. Binuhat ko pa rin siya. Hindi, binuhat na kita hanggang dito, kaya sa kama ka matutulog. Namula ang mukha ni Chlo dahil doon. Mahina siyang bumulong, Ethan, babae rin ako. Wala ka man lang bang nararamdaman para sa akin? O hindi mo lang ako kaakit-akit? Sa sandaling iyon, kumakabog ang puso ko na parang drum machine. Hindi iyon, napakaganda mo. Sumandal si Chlo sa akin. Kung ganoon, manatili ka muna sa tabi ko sa sofa. Halos nakikiusap ang tono niya. Ethan, hindi maganda ang pakiramdam ko. Aliwin mo ako. Nawalan ako ng balanse sa sinabi niya. 20 taon ng single. Kahit kailan, hindi pa ako umaliw ng babae. Paano ba ito gawin? Kailangan ko ng sagot, bilis. Medyo urgent ito. Nag-alinlangan ako. Huwag kang malungkot. Itinaas ni Chlo ang ulo niya. Hindi mo man lang alam kung paano umaliw ng tao. Ganito ba ang tingin mo sa VIP treatment? Huminga ako ng malalim. Pinag-aaralan ko pa. Sakto namang tumunog ang cellphone niya. Sumulyap siya rito. Ethan, ikaw na ang sumagot. May pangalan ng isang lalaki sa screen. Ito na ba ang totoong boyfriend? Nangungumusta ng gabi na? O baka karibal? Pinasigla ako ni Chlo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Papa ko iyon. Sabihin mo lang natulog na ako. Nakahinga ako ng maluwag at sinagot ang tawag. Hello po, sir. Tulog na si Chlo. Papatawag ko siya sa iyo bukas. Ayos lang ba iyon? Boyfriend ka niya? Umisi ng pilya si Chlo sa akin. Opo, sir. Aba, tingnan mo nga naman. Nagka-boyfriend na pala si Chlo. At hindi man lang niya sinabi sa akin. Ilang taon ka na? Kaklase ka ba ni Chlo? Opo, sir, finance major.
Ipinanganak po ako sa taon ng kabayo, sir. Pero wala akong mga magulang. Ulila ako. Nanlaki ang mga mata ni Chlo nang tumingin sa akin. Nagpatuloy ang kanyang ama. Kung ganoon, marami ka sigurong pinagdaanan, anak. Ayos lang naman po talaga. Sir, talagang pagod lang si Chlo at nakatulog. Magpahinga na rin po kayo. Mukhang mabait talaga ang tatay mo. Kung ganoon, bakit ayaw mong sumagot? Sandaling pumikit si Chlo. Hindi ko alam. Kaya ba malungkot ka nitong mga nakaraang araw? Dahil nag-away kayo ng tatay mo? Hindi kami nag-away. May luhang pumatak mula sa gilid ng mata niya. Dahil ang birthday ni Papa ay kasabay ng death anniversary ni Mama. Marahan ko siyang hinawakan. Hindi iyon bagay na makokontrol ng tatay mo. Alam ko. Mahina lang na dahilan iyon para malungkot ako. Ethan, alam mo ba? Dati rin akong batang walang mga magulang. Sumulyap ako sa napakalaking mansyon sa paligid namin. Hindi pwede iyon. Inampun ka ba? Hindi. Dahan-dahang itinaas ni Chlo ang ulo niya. Noong elementary school ako, malubhang nagkasakit si Mama. Iniwan siya ng tatay ko. Wala kaming pera. Kaya kinailangan niyang itigil ang pagpapagamot. Di nagtagal, namatay siya at doon ako naging batang wala ng kahit isang magulang. Pagdating ko ng high school, bumalik ang tatay ko. Mayaman ang stepmother ko, pero hindi siya maaaring magkaanak, kaya hinanap niya ako at gusto niyang bumalik ako sa kanila. Ilang araw ang nakalipas, birthday ni Papa. Hindi niya alam. Kasabay ng birthday niya ang death anniversary ni Mama, at hindi ko iyon sinabi sa kanya, pero sa tuwing nakikita ko siya, naiisip ko kung hindi niya iniwan si Mama noon, baka nakasama ko pa siya ng kaunti. Itinuturing ako ng stepmother ko na parang sarili niyang anak, at ginagawa ng tatay ko ang lahat para makabawi sa akin, pero may tinik pa rin sa puso ko. At sa tuwing sinusubukan kong maging mas malapit sa kanya, lalo lang bumabaon ang tinik na iyon. Tumingala siya sa akin. Ethan, may sama ka ba ng loob sa mga magulang mo? Bahagya akong umiti. Hindi masyadong maikli ang buhay para gugulin ito sa sama ng loob. May mga taong nagrereklamo dahil wala silang sapatos, samantalang may iba sa mundo na walang mga paa. Gumagana naman ng maayos ang 2 braso at 2 paa ko, kaya anong hadlang ang hindi ko malalampasan? Agad na intindihan ni Chlo. Ang taong ito, kaya pala ganoon katatag at hindi sumusuko, dito pala nagmula. Ethan, ibang-iba ka sa inakala ko. At ano naman ang inakala mong magiging ugali ko? Pinag-isipan iyon ni Chlo. Sa tuwing nakikita kita sa school, lagi kang mukhang malamig at seryoso, parang may utang sa iyo ang buong mundo. Napailing ako nang walang magawa. Kung araw-araw kang nagtatrabaho, mapapangiti ka rin ba ng madalas? Sumandal si Chlo sa balikat ko. At ituloy mo na ang trabaho mo ng maayos. Basahan mo ako ng bedtime story para makatulog ako. Sige, inilabas ko ang cellphone ko. Overtime na ito, hiwalay ang bayad. Sa wakas, natagpuan ng munting kuneho ang kanyang matalik na kaibigan sa kailaliman ng malaking kagubatan. Sa panaginip ko, parang narinig kong bumulong si Chlo. Ethan, sa tingin ko, gusto talaga kita. Baka dapat subukan nating magkaroon ng totoong relasyon. Agad akong sumagot. May dagdag na bayad. Teka, ano ang sinasabi mo? Kalimutan mo na. Noon lang niya napagtanto na nagsasalita pala ako habang natutulog. Makipag-negotiate tayo. Kahit mas maliit na halaga, pwede na. Nandyan ka pa ba? Sa wakas, hindi na nakatiis si Chlo. Tumahimik ka at matulog ka na. Kinabukasan, nagising si Chlo at agad ko siyang hinila. Tara na. Pinakakinamumuhian ng professor sa lecture hall ang mahuli. Kung sasakay tayo ng taxi ngayon, aabot pa tayo. Sa taxi, nagreklamo si Chlo. Gaano ba kahigpit ang pagkakahawak mo sa akin? Parang nabali ang likod ko. Hindi patas iyan. Natatakot lang akong mahulog ka. Hindi ko sinasadya. Oh, sigurado kang hindi mo ako tinatangkang patayin? Sige na nga. Hindi na kita bubuhatin ulit. Dahil doon, inilabas ni Chlo ang cellphone niya. Hindi, heto ang renewal para sa 1 taon. Ikaw, hindi ba 6 na buwan na lang bago ka graduate? Teka, huwag kang makialam. Baka gusto ko lang ng mas batang boyfriend, may problema ba roon? Kung ganoon, baka isipin kong bumagsak ng 1 taon ng sadya. Natigilan si Chlo at hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Sa totoo lang, wala ka talagang bagay na hindi mo kayang pag-isipan, ano? Mabuti na lang, nakapasok kami sa classroom eksaktong pagtunog ng bell. Sakto lang ang dating namin. Pagkaupo ko, matalim na tumingin sa akin sina Marcus at Brody.
Aba, tingnan mo nga naman. Nasaan ka kagabi? Naku. Sinabi ko sa kanila kahapon na kakausapin ko si Chloe para makipag-negotiate, pero hindi ko na nasagot ang mga mensahe nila. Hindi ko rin sinagot ang mga tawag nila. Pagkatapos ng klase, agad nila akong hinila pabalik sa dorm. Parang may mali sa mood. Seryosong nagsalita si Brody. May iba nang kasama si Chloe. Hayaan mo na siya. Naiintindihan namin ikaw. Pero dagdag ni Marcos ng huling banat. Hindi mo kayang panatilihin ang isang babae gamit lang ang katawan mo. Ang landas na iyan, ililigaw ka lang. Namula ako at nataranta. Tama na. Walang nangyari kagabi. Nalasing si Chloe at hinatid ko lang siya pauwi. Iyon lang talaga ang nangyari. Talaga? Hindi ako naniniwala. Habang sinasabi iyon, medyo nakokonsensya rin ako sa loob. Niyakap ko siya. Ideya mo ba iyon o sa kanya? Kalahati sa akin, kalahati sa kanya. Baka nahuhulog ka na talaga sa kanya? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi naman. Well, hindi ko rin masabi. Wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. May kaunti siguro. Di nagtagal, wala pang kalahating taon, punong-puno na ng mga tala ang notebook ko tungkol sa mga gusto niya. Ang boyfriend role na ginagampanan ko. Lalo itong gumagaling araw-araw. Mula sa mga gusto niyang kainin at inumin, sa personalidad ng mga kaibigan niya at maging ng pamilya niya. Kabisado ko na ang lahat. Araw-araw, inaayon ko ang sarili ko sa mga gusto niya, disiplinado sa papel ko, at hindi kailanman nagbibigay ng dahilan para magselos siya. Kapag may humihingi ng contact info ko, diretso ko silang tinatanggihan. Pasensya na, may girlfriend na ako. Para sa kapayapaan ng pamilya, hindi ko pwedeng ibigay ang contact info ko. Kahit sa mga regular naming date, hindi ko kailanman check ang cellphone niya, hindi ko rin tinatanong kung nasaan siya, binibigyan ko siya ng lahat ng kalayaang kailangan niya. Kapag libre ako, pumupunta ako sa bahay ni Chloe dahil ipinipilit niyang ako mismo ang magluto para sa kanya. Kaya nagsikap akong mag-practice ng pagluluto, sinusubukan ang steak na medium well, kaunti ang asin, walang cilantro, custom order na ginawa para sa kanya, nang hindi ko namamalayan, lubos na pala akong naisama sa buhay niya. Halos nakakalimutan ko na tuloy na may kontrata lang pala sa pagitan namin. Bago ko pa namalayan, sumapit na ang National Day. Lahat ay umuwi para sa holiday reunion habang ako, ang ulilang walang tahanan, ay nakatulala lang sa dorm. Mabuti na lang at naawa sa akin si Chloe at isinama niya ako sa bahay nila para sa holiday. At heto na naman ang nakakainis niyang ex. Aba, sweetheart, saan tayo kakain ng French food? Kitang-kita ang pang-iinis niya. Ethan, wag mo siyang pansinin. Tara na. Hinila ko si Chloe palapit sa akin. Ang lambot ng tiyan mo, ang cute pala. Ang lambot. Agad na mula ang mukha ni Chloe. Ethan, sapat na ba ang paghawak mo? Bitawan mo ako. Maganda rin pala ang bago mong ilong. Maghintay ka lang dyan. Aalis na kami. Paalam na. Kailangan kong aminin, maaaring malamig at malayo ang dating ng mayaman kong girlfriend sa karamihan ng oras, pero sa totoo lang, astig din siya. Nang gabing iyon, habang nagmemeryenda at nanonood kami ng palabas, biglang lumitaw sa projector screen ang isang mensahe mula sa cellphone niya. Babe, nasa ospital ako. Agad akong natigilan habang kumunot ang noo ni Chloe. Sa pagsisikap na maging maunawain, nag-alok ako, baka dapat pumunta ako sa ospital at alagaan ang bro na ito para sa iyo. Bahagyang umiti si Chloe. Sige, maghanda ka na hanggang bukas. Ikaw ang pupunta sa ospital para alagaan siya. Oh, CJ. Maghahanda na ako. At ganoon na lang, umalis na ako. Ano ba ang kailangan kong bilhin? Ano-ano pa ba ang kailangan para sa pananatili sa ospital? Sipilyo, palanggana, ano pa? Pagod na pagod akong napaupo sa isang bangko. Hindi ko na nga alam kung ano-ano ang nabili ko. Ethan? Vivian, ano ang lahat ng ito? Mabilis akong kumaway. Hindi, para ito sa bro ko. Nasa ospital siya. Hindi siya, boyfriend ni Chloe. Natigilan si Vivian. Hindi ba ikaw ang boyfriend niya? Naghiwalay ba kayo? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi kami naghiwalay. Pupunta lang ako sa ospital para alagaan ang isa pa niyang boyfriend para sa kanya. Tulala talaga si Vivian. Hindi ka panipaniwala. Kung paano niya lang sinabi ang aalagaan ko ang isa pa niyang boyfriend na parang napakatama niya. Sobrang awkward ng sitwasyon ngayon. Kaya kong iguhit ang buong floor plan ng isang apartment gamit ang mga daliri ng paa ko sa sahig ng mall. Kung ganoon, samahan na kita pa uwi.
Hindi na kailangan. Tinapik ni Vivian ang balikat ko. Ethan, teka. Kung hindi mag-workout sa inyo ni Chloe, pwede mo akong pag-isipan. Medyo nabahala ako. Sa totoo lang, mabuti naman sa akin si Chloe. Tama, mayabang at matigas ang ulo siya, pero kapag mahina ang loob niya, sa akin lang siya nagpapasandal. Lumambot ang mukha ni Vivian, tinanggap ang sagot ko. Ayan, alam ko na. Iginagalang ko ang desisyon mo. Pagkatapos bumili ng lahat at umuwi, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong natulala habang nakatingin sa kanya. Noong simula, pinakakinaiinisan ko ang ganitong ugali ng mayayamang babaeng mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Kaya bakit ngayon, kahit pinapanood ko lang siyang natutulog, hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya? Dapat transaksyon lang ito. Wala naman akong dapat ikainis. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital, dala ang lahat ng gamit. Ethan, mauna ka nang pumasok. Babalik ako mamaya. CJ. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Siya ba iyon? Pasensya na, nagising ba kita? Naguguluhang tumingin ang lalaki. Bakit ikaw? Nasaan si Chloe? Biglang sumama ang mood. Kahit kailan, hindi ko pa siya tinawag sa ganoong paraan. Ang kaya ko lang tawagin sa kanya ay boss. Chloe. Hello, sinabi ni Chloe na babalik siya mamaya. Pinakiusapan niya akong alagaan ka muna. Biglang nataranta ang lalaki. Hindi, iwan mo na lang dyan. Bisita ka. Paano kita hahayaang alagaan mo ako? Walang problema, bro. May sakit ka. Magpahinga ka lang. Sakto namang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa rin. Agad akong nagalit, may love square na nagaganap sa likod ko. Sige na nga. May sakit man o wala, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Sa sumunod na segundo, binuksan ni Chloe ang pinto. Nandito na si Chloe. Aba, tingnan mo nga naman, pinapunta mo rito ang boyfriend mo nang mag-isa habang kung saan-saan ka nagpunta. Pabirong pang-aasar ni Chloe. Well, nandito na ako ngayon, di ba? Saka sabik na sabik naman siyang alagaan ka. Saka lang niya sila ipinakilala. Ito ang pinsan ko at ito ang girlfriend niya. Tuluyan akong nanghina. May tumulong sana sa akin. Saan ba may butas na pwede kong pagtaguan ngayon? Pag uwi namin, bahagya kong itinaas ang baba ni Chloe. Niloko mo ako. Paano kita niloko? Hindi ba gusto mong alagaan siya? Kaya dinala kita sa kanya. Ano ang problema? Napabuntong hininga ako sa inis. Alam na alam mo naman. Akala ko kasi boyfriend mo siya. Hindi ba ako ang boyfriend mo? Alam mong mali ang pagkakaintindi ko, pero hindi mo man lang ipinaliwanag. Mukhang seryoso nang nagalit si Chloe. Ethan, gaano ba karami ang kasya sa ulo mo? Ano ba talaga ang dapat mong hindi maintindihan? At saka, noong pupunta ako para ipaliwanag ang lahat, may Vivian ka nang naghihintay sa iyo, di ba? Kalimutan na natin, ikaw ang boss. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Tumalikod ako at napabuntong hininga. Hinabol ako ni Chloe. Ethan, ayoko nang maging boss mo. Parang tinamaan ako ng kidlat. Tinatanggal mo na ako. Huminga ng malalim si Chloe at dahan-dahang nagsalita. Ethan, ipagpapalit ko ang buong yaman ko para sa marriage certificate na kasama ka. Deal o hindi? Umaasa siyang tumingin sa akin. Agad na namula ang mukha ko. Panaginip mo. Magkano nga ba ang kayamanan ng isang estudyante? Sandali, Ethan, confession ito. Bakit ba ako nakikipagtalo? Tutal, pwede namang ituring na pagiging boss mo ang 200,000 kada buwan. Sa loob ng 20 o 30 taon, bakit biglang tinaasan ang pamantayan? Hindi masyado itong mabilis. Hindi ka pa nga graduate. Hindi ka pa nagsisimula sa trabaho. Baka balang araw, mas malaki pa ang pera ko kaysa sa iyo. Sige na, Ethan, hindi mo ba gets? Gusto ko ang titulo ng girlfriend. Nataranta ako. Hindi ba girlfriend na kita? Hindi lang sa pangalan. Gusto kong maging totoo ito, ganito. Bigla niya akong hinalikan. Sumabog ang isip ko at niyakap ko rin siya. Chloe, seryoso ka ba rito? Hindi na tinag ang mga mata niya. Tama at gusto kong makapagdesisyon ka rin. Kung ganoon, subukan natin. Mabilis na lumipas ang panahon. Nagtapos si Chloe at nagtrabaho sa software development. Samantala, patuloy na dumami ang swerte ko na parang walang katapusang buff. Ang mga stock na binili ko ng basta-basta ay biglang sumirit pa itaas. At habang tumatagal, nakakabili rin ako ng ilang property sa downtown para paupahan.
Noong ika-22 birthday ni Chloe, mahigpit niya akong niyakap. Ethan, ano ba ang gagawin ko? Naging self-made millionaire ka ng napakabata. Kapag hindi ako nag-ingat, mamaliitin mo ba lalo ang buong yaman ko? Sa totoo lang, tama. Tumingala si Chloe. Kung ganoon, titigil na ako sa software development. Uwi na lang ako at mamanahin ang kumpanya ng pamilya ko. Pandaraya iyan. Bakit kailangan mo pa ng ganoon kalaking yaman mula sa pamilya mo? Tinatanggihan ko nga kapag libre. Napatawa ako sa tuwa. Kung ganoon, ikukuha rin kita bilang girlfriend ko. Simula ngayon, ako naman ang magiging boss mo. Kung tayo pa rin pagkalipas ng 2 taon, magpakasal na tayo. Anong masasabi mo? Mahigpit na hinawakan ni Chloe ang kamay ko. Ethan, deal. Deal. Kinabukasan ng umaga, babe, ano ang sinusulat mo? Tingnan mo ang dedication ko. Maseryoso ka pa kaysa dati. Lumabas na may diary pala si Chloe tungkol sa relasyon namin. Mukhang hindi lang pala ako ang walang alam sa pag-ibig. Nag-google talaga si Ethan ngayon kung paano suyuin ang girlfriend. Bakit parang natatabunan ako ni Ethan sa una naming litrato? Talagang binago ni Ethan ang style niya. Ang gwapo, ang gwapo. Gusto ko lang na sa akin lang siya. Masama na nga ang mood ko ngayong araw. Tapos nakahanap pa rin ng paraan si Ethan para mapapirma ako sa kontratang iyon. Nakakainis. 3 o 4 na araw akong sunod-sunod na nagyayang maglakad ang mga kaklase ko. Hindi man lang nagpunta si Ethan para suyuin ako, at nang makita niya ako, nagsuot lang siya ng salamin at tumakbo palayo. Niyakap ko si Ethan ngayon. Nang maramdaman ko ang ebis niya, hindi na ako galit. Gusto ko sanang umamin ng nararamdaman ko. Pero kahit paano, nauwi iyon sa renewal ng isang taong kontrata. Bahala na. Mag-ipon muna ako ng lakas ng loob. Aamin ako sa susunod na taon. Nagluto si Ethan para sa akin ngayon. Ang sarap. Pinakagusto kong manood ng horror movies kasama si Ethan. Palihim na hinahawakan ang ebis niya nang hindi nahuhuli. Sa totoo lang, kahit hindi nagtatrabaho si Ethan, parang masungit pa rin ang mukha niya. Ngumingiti lang siya kapag kasama ako. Gustong-gusto ko iyon. Sakto namang napansin ni Chloe na binabasa ko ang diary niya mula sa balikat niya, kaya nahihiyang isinara niya agad iyon. Huwag mong tingnan, huwag mong tingnan. Hindi naman parang ganito ka-cheesy habang sinusulat ko. Hindi cheesy, professionalism lang ito. Dahil doon, tumutol si Chloe. Ethan, pinabasa ko sa iyo ang diary ko, kaya ipakita mo rin sa akin ang iyo. Diretso ko siyang tinanggihan. Hindi pwede, talagang hindi. Huwag mo nang pag-isipan pa. Sana maging maliwanag ang kinabukasan ni Chloe, at sana mamuhay ng masaya sina Ethan at Chloe taon-taon hanggang sa habang buhay.